Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, ang napakalaking shockwave ay humupa na, at ang grupo ng mga piling matatandang nakatayo sa balkonahe ay tuluyang natahimik sa sobrang pagkagulat. May isang tao na literal na nanginginig sa sahig, pinagpapawisan ng husto, sobrang napuluhan ng natitirang enerhiya. Siya ay laming-galinga sa sobrang pag-aalala, nagtatanong kung ano ang nangyari dahil ang lakas ng maikong pagsabog na iyon ay walang katulad sa kanilang nasaksihan. Ang ibang mga piling tao ay nakasandal sa rehas, sumisilip sa napakalaking bunganga sa ibaba, gulat na gulat habang sinusubukang hanapin kung saan nagpunta ang nakatatakot na undead na hayop. Pero hulaan mo, wala na ito, tuluyan ng nabura sa pagkabuhay. Ang matanda, ang nakatatakot na matandang may matalim na pulang mga mata, ay nakatitig lang sa hukay, sobrang gulat sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang panloob na iniisip ay nag-aalburuto habang sinusuri niya kung ano mismo ang ginawa ni Aster. Napagtanto niya na hindi lang natalo ni Aster ang undead na hayop, literal niyang dinurog ang isang nilalang na bantog sa pagiging imposibleng puksain. At paano niya ito ginawa? Sa pamamagitan ng lubusan nitong paglamon sa isang napakalaki, nakatatakot na buhawi ng purong mahika. Napagtanto niya na ito ay hindi isang pino at mataas na antas ng maikong mahika. Hindi, ito ay puro, nakatatakot na lakas, walang kahit anong tamang teknik ang ginamit ni Aster. Umasa lang siya sa sobrang, nakatatakot na kalidad at napakalaking dami ng kanyang hilaw na mahika para lang lipulin ang halimaw mula sa katotohanan. Siya ay halos pinagpapawisan habang nagtatanong kung ito nga ba ang mapanirang gawa ng maalamat na Seven Wings. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo sa ama ni Aster, na nakatayo roon na may karaniwan niyang walang pakialam at walang emosyong ekspresyon, at tinanong kung ang kabaliwang pagpapakitang ito ng lubusang pagkawasak ay bahagi rin ng kanyang plano. Pero pumikit lang ang kanyang ama at tuluyan itong itinanggi, sinabing syempre hindi, inamin niya na kahit siya ay patuloy na namamangha sa nakatatakot na paglago ng sarili niyang anak, sobrang yabang nito dahil walang sinuman, kahit ang sarili niyang pamilya, ang makahuhula kung gaano kasukdulan ang lakas na nakakamit ni Aster. Pagkatapos, si Count Maze, ang mayabang na maharlikang may mapusyaw na buhok, ay biglang nakisali na may ngisi sa kanyang mukha, lumingon siya sa matanda at nagtanong ng pinakamahalagang katanungan, kung gayon, pumasa ba siya sa eksaminasyon? Bamantong hininga na lang ang matanda, isang napakabigat at atubiling pag-amin, na opisyal na nagsasabing duda siyang mayroong sinuman sa silid na may tutol matapos masaksihan ang ganong kahindik-hindik na palabas. Sa baba ng hukay, unti nang nawawala ang usok, at nabunyag si Aster na nakatayo roon na walang anumang bahid ng pag-aalala sa gitna ng malawak na sapot ng basag na bato. Masayang tawag ni Maze pababa, tinatanong kung narinig niya yon. Pumasa siya at dapat nang magmadaling umakyat, pero tumingala lang si Aster na may napakaloko at matagumpay na ngisi sa kanyang mukha. Bahagyan niyang itinaas ang kanyang ulo at itinuro ang isang maliit na problema sa logistika, ang napakalaking tanikalang bakal na dapat sana ay magsisilbing backup niyang elevator ay literal na nasalo ng kanyang maikong pagsabog at tuluyang nawasak, inosente niyang tanong kung maaari ba silang magbaba ng lubid para sa kanya. Kunwari ay walang kamalay-malay sa katotohanang binura niya ang pinalakas na bakal kasama ng isang immortal na halimaw. Pagkatapos, bigla tayong lumipat sa isang ganap na kakaiba at sobrang tensyonadong kapaligiran. Ipinikit ng matanda ang kanyang nakatatakot na mga mata at tinanong si Aster kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon. Binalaan niya si Aster na kung palampasin niya ang pagkakataong ito, wala nang susunod pa. Hindi na nag-atubili pa si Aster kahit isang segundo. Matatag niyang sinabi, oo, ibinagsak niya ang balitang wala siyang kahit kititing na interes sa napakalaking digmaan ng pagpapalit salinlahi sa pamilya Maine, dalubhasa niyang ginampanan ng mapagkumbabang papel, sinasabing kung maglalakbay siya sa paligid ng estate ng Maine, ito ay magpapabahala at magpapanerbiyos lang sa kanyang mga pinsan, mahigpit niyang idineklara na ang kanyang lugar ay tanging sa loob lamang ng sub-county ng kanyang ama. Pero hindi naniwala ang matanda sa mapagkumbabang pakunwaring ito kahit isang segundo. Biglang nagpakawala ang matanda ng isang malalim at nakatatakot na tawa, tinatanong si Aster kung sa tingin ba niya ay nagpapakumbaba siya sa mga sandaling yun. Ang kapaligiran sa silid ay biglang naging napakalamig. Sumandal ang matanda, ang kanyang tingin ay tumagos kay Aster at binigkas ang pinakamabigat na linya.
Hindi mo may tatago ang ambisyong sumasalamin sa iyong mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Aster sa sobrang gulat nang mapagtantong nakikita siya ng matanda. Hindi tumigil doon ang matanda, lumakas pa siya, diretsahang inakusahan si Aster na balak niyang ibaling ang kanyang espada laban sa Elmheim sa kalaunan. Nakakasakal ang tensyon, gustong malaman ng matanda kung ang ulo ba ni Roderick ang habol niya. Agad na naging alerto si Aster, umatras siya, sobrang gulat, na-realize na ang usapang ito ay biglang nagkaroon ng malaking turno patungo sa buhay o kamatayan. Pero sa mismong sandaling sisabog na ang lahat, bigla na lang tumawa ulit ang matanda. Sinabihan niya si Aster na huwag masyadong mag-alala, pabayang iwinasiwas ang kanyang kamay at sinabing wala siyang balak na alamin ang kanyang tunay na motibo sa ngayon. Tuluyang nalito si Aster sa ganitong biglang pagbabago ng emosyon at tinanong ang pinakahalatang tanong. Bakit, hindi ba mga rebelde ang kanyang mga kaaway? Nagbigay ang matanda ng isang napakalalim at nakatatakot na tingin at ipinaliwanag na ang pamilya Elmheim ay hindi iisang bloke lamang. Sila ay lubos na hati sa loob. Inamin niya na si Roderick ay naging masyadong matigas ang ulo kamakailan. Pagkatapos, isang napakalaki at nakatatakot na aura ng madilim na mahika ang nagsimulang literal na lumabas mula sa katawan ng matanda, pinuno ang buong silid ng pangamba. Mahinahon niyang sinabi na kung ang pag-iral ni Aster ay magsisilbing hadlang kay Roderick, edi gayon na lamang, pero sinundan niya ito ng pinaka-nakakatakot na babala na may isip mo. Pero kung ipapakita mo ulit sa akin ang iyong mga pangil, edi naiintindihan mo, hindi ba? Ito ay isang tunay na obra maestra ng pananakot, na nagpapatunay na ang matandang ito ay isang makapangyarihan sa kanyang sariling karapatan. Sa wakas ay pinayagan ng umalis si Aster, at habang tumatapak siya sa malaking pasilyo, nakahawak pa rin siya sa hawakan ng pinto, basa ng pawis ang kanyang mga kamay. Mabilis ang kanyang mga iniisip habang ibinabagsak niya ang walang emosyong pakitang tao at tinawag ang matanda na isang halimaw ng Elmheim, lubusang nayanig sa nangyaring pagtatagpo. Halos walang oras para makahinga si Aster nang magmadaling lumapit ang kanyang nag-aalalang ama. Tinatanong kung tapos na siya at pinipilit siya kung ano ang sinabi, at mabilis na nabawi ni Aster ang kanyang komposura, diretsahang sinabi na inalok siya ng matanda na isama sa pangunahing pamilya, ngunit tumanggi siya, na ikinagulat ng kanyang ama habang si Maze ay ngumisilang at nagsabing sayang naman, sumandal kay Aster upang sabihin na kung tinanggap niya, maaari siyang namuhay ng mas madaling buhay kaysa sa malupit na landas na pinili niya. Hindi pinansin ni Maze ang pambabula at direktang hinarap si Aster. Hiniling niyang malaman kung bakit nag-alok si Maze na tulungan siya noon sa insidente ng halimaw. Napailing na lang si Maze at tumawa, sinasabing wala siyang ideya sa sinasabi ni Aster. Nagpanggap siyang inosente, sinasabing gusto lang niyang asarin ng isang taong mayabang, wala nang iba. Pero pagkatapos, biglang naging sobrang seryoso ang ekspresyon ni Maze. Lumapit siya kay Aster, marahang hinawakan ang kanyang balikat, at binigyan siya ng katotohanan. Sinabi niya kay Aster na, simula ngayon, siya ay opisyal ng isang anak ng Seven Wings sa pangalan at sa katotohanan. Itinuro niya sa dulo ng pasilyo ang isang grupo ng mga nagsusutsutang maharlika at sinabihan si Aster na tingnan lang sila. Ibinagsak ni Maze ang katotohanan, ang sagisag ng pakpak ng Seven Wings ay may dalang napakalaking, makakapagpabago ng mundo na prestihiyo sa sarili nito. Binalaan niya si Aster na simula ngayon, ang bilang ng mga taong lalapit sa kanya, sa maraming paraan, ay dadami ng husto. Agad na nakuha ni Aster ang nakatagong banta at ang ipinahihiwatig na pagkakataon. Tinitigan niya si Maze at diretsahang tinanong kung ibig sabihin noon ay isa siya sa kanila. Hindi na nagtangka pang itago ito ni Maze, ipinagmalaki niyang inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ay nagsisilbing direktor sa Night Academy, ipinaliwanag niya na ang pag-angkin ng mga promising at makapangyarihang kabataan ng maaga ay literal na ang kanyang buong trabaho. Itinuro pa niya na kahit ang taong yun ay ginagawa rin ng eksaktong parehong bagay, nagbigay si Maze ng isang napakainit ngunit kalkulado at tusong ngiti at sinabi kay Aster na siya ay labis na umaasa na siya ay mag-enroll sa kanilang akademya bago siya nagpaalam. Nakatayo lang si Aster, pinapanood siyang umalis, mabilis ang kanyang isip. Napagtanto niya na si Maze ay isang taong napakahirap basahin, at seryoso niyang pinag-uusapan kung masyado pang maaga para ituring ang taong ito bilang tunay na kakampi. Pero bago siya masyadong mag-isip, lumapit ang kanyang ama, marahang hinawakan ang kanyang balikat, at lubusang binago ang mood. Mahina niyang tanong kung dapat na ba silang umuwi.
Binanggit niya na kailangan niyang sabihin sa mga ate ni Aster ang lahat tungkol sa kanyang mahusay na pagganap sa silong. Agad na ibinaba ni Aster ang tensyonadong personalidad ng politiko at naging isang bata na lang ulit, napabuntong hininga siya sa sobrang pagod. Tumingin sa kanyang punit-punit na damit at bagbog na katawan, at taimtim na natawa. Sinabi niya na ang kanyang ina ay talagang magpapanik kapag nakita nito ang mga sugat na ito. Ito ay isang magandang, makatao na sandali na nagpapakita na sa kabila ng lahat ng nakatatakot na kapangyarihang ito, gusto pa rin niyang iwasang mapag-alitan ng kanyang ina. Pagkatapos, dinala tayo sa isang napakalaki, madilim, at sobrang engrandi na silid ng trono. Isang malaki at mabigat ang baluting commander ng gabi ay literal na nakaluhod sa sahig habang kausap ang kanyang amo. Kinakabahang iniulat ng commander na ang batang Panginoon na si Darius ay tuluyang namatay sa nangyaring pagsubok noong isang araw. Pero hindi man lang kumibo ang amo, ipinatong lang niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at kinilala ang impormasyon. Wala siyang pakialam sa pagkamatay ng isang miyembro ng pamilya. Lumipat ang amo at binanggit na narinig niya na ang anak ng kanyang kapatid ay ipinatawag ng mga matatanda, lubusang binabaliwala ang sinapit ng sarili niyang anak. Ang commander ay nag-aalala sa loob. Iniisip na ang taong ito ay talagang walang pakialam sa iba kundi ang sarili lamang niya. Pero alam ng commander na kailangan niyang ibigay ang mahalagang balita, kinumpirma niya ang ulat at kinakabahang ibinunyag ang katotohanan. Ang commander ay halos tense na sa puntong ito at tinanong ang amo kung paano niya nalaman agad. Nagbabala ang pinuno ng pamilya na sa ganitong takbo, ang matagal ng pinananatiling balanse ng kapangyarihan sa loob ng napakalaking pamilyang Elmheim ay maaaring tuluyang gumuho ng magdamag. Desperadong tanong ng commander kung hindi ba sila dapat gumawa ng agarang aksyon upang alisin ang banta na ito. Pero pinatahimik lang siya ng amo, walang pakialam na iniutos na hayaan na lang siya. Buong kumpiyansa niyang idineklara na kung ang makapangyarihang pamilyang Elmheim ay guguho dahil sa isang maliit na balakid na tulad nito, dapat ay bumagsak na ito noon pa man. Ang kanyang sobrang kayabangan ay talagang walang katulad. Sumandal siya sa kanyang malaking upuan, lubos na kumpiyansa sa kanyang pangwakas na tagumpay. Sinabi niya na walang dahilan upang magmadali dahil ang nakatatakot na kapangyarihan ng Seven Wings ay mapupunta rin naman sa kanya. Literal niyang tinitingnan si Aster bilang isang pansamantalang lalagyan lamang ng kanyang magiging kapangyarihan. Malamig niyang napagpasyahan na hayaang tumakbo ng lubos si Aster sa ngayon. Gusto niyang makita kung gaano pa kahirap makipagpunyagi ang sanggol na pinakawalan niya noon. Ngumisi siya, idineklarang manunood lang muna siya ng palabas. Nakatatakot na tinutukoy si Aster bilang ang anak ng Seven Wings. Ang sobrang kawalang galang at tiwala sa sarili ng ganap na kontrabidang ito ay nakakatakot. At pagkatapos, bigla tayong binigyan ng isang malaking pagtalon sa panahon. Kumislap ang screen at lumundag tayo ng buong 4 na taon. Nakatayo na tayo ngayon sa maliwanag at mataong patio ng prestihiyosong Doris Hill Knight Academy. Araw ng opisyal na entrance exam, at ang lugar ay sobrang dami ng mga sabik na aplikante na sinusubukang patunayan ang kanilang sarili. Isang malakas na tagasuri ang sumisigaw ng mga utos mula sa isang reception desk. Sinasabihan ng mga tao na dapat umusad agad kapag tapos na. Sa likuran, may ilang gwardya na nag-uusap ng matindi, kinakabahang bulong ng isa. Tinatanong kung nakita nila ang pinag-uusap ang aplikante, ang isa pang gwardya ay sobrang gulat. Sinasabing narinig niya na dapat ay mas kahanga-hanga raw ang itsura ng lalaki. Sa desk, may isang examiner na nagtutulak ng kontrata. Sinasabing ang kaharian at ang knighthood ay walang pananagutan sa anumang malubhang pinsala o kamatayan sa panahon ng eksaminasyon. Sinabihan niya ang susunod na aplikante na pirmahan ng papel, at pagkatapos ay agad na ipakita ang kanilang win crest upang patunayang may mahika sila. Mahigpit na sinabi ng tagasuri na hindi nila maaaring aksidenteng makapasok ang sinumang walang mahika sa kanilang mga pintuan. Pumayag naman ang aplikante, at sinimulan ng tagasuri na basahin ang pangalan mula sa formularyo. Tinawag si Aster F. Elmheim, tuluyang natigilan ang tagasuri, nauutal niyang napagtantong kausap niya ay isang miyembro ng pinakamakapangyarihang pamilya sa kaharian. At sa wakas, nakuha natin ang pagpapakilala, umakyat ang kamera, at si Aster ay hindi na ang mas batang tao na nakita natin sa silong. Siya ay lubos ng nagbago. Nakasuot siya ng isang napakahigpit na itim na combat shirt na nagpapakita ng kanyang matinding paglago ng pangangatawan, mukhang isang taong gumugol ng huling 4 na taon sa matinding pagsasanay.
Tumingin siya pababa sa taga-suri na may sobrang kumpiyansa at kaakit-akit ng ngisi, bigla niyang hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit at samandal, sinasabing ang kanyang crest ay nasa isang lugar na mahirap ipakita sa ngayon, at may lubos na kumpiyansa. Tinanong niya ang taga-suri kung pwede na lang gamitin ang kanyang mukha bilang pampasa, ang sobrang kapal ng mukha, siya ay ganap na nagmamayari ng silid, lubos na batid kung gaano siya kaguwapo at kapakapangyarihan.